Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin etong si Sara Duterte at etong si Harry Roque. Unahin na natin si Sara Duterte mga kababayan. Alam nyo ba, ang ginagawa ngayon ni Sara Duterte ay iniisa-isa niya po na i-retaliate o gantihan etong mga representatives na pumirma para siya ay ma-impeach. Kung matatandaan niyo nung nakaraang araw lang, siya po ay pumunta diyan sa rally ni Isko Moreno diyan sa Maynila. So pinagbababanatan niya yung mga congressman na bumoto para siya ay ma-impeach. Sino-sino ba 'yan? Ang sikat diyan ay itong si Joel Chua at itong si Congressman Valeriano. At meron pang panlalait na ginawa itong si Sara Duterte dun sa isang congressman. So ganun po yung ginagawa ngayon ni Sara Duterte. Sobrang galit, sobrang ampuot sa kanyang puso na ang ginagawa niya ngayon ay naghihiganti. Paanong paraan? Ini-endorso niya yung mga kandidato na kalaban ng mga congressman na nag-impeach sa kanya. Yung congressman naman na kini-endorso niya ay hindi niya naman kilala. Hindi naman niya pinapakita yung background ng congressman na kalaban nila, halimbawa sa Maynila ni Joel Chua at ni Valeriano. Hindi niya pinapakita yung plataforma. Basta ang sabi niya, eto kasi mga congressman kumakalaban sa akin, kaya tanggalin natin sila, ang iboto natin, etong mga bago. So wala na po yung di ba, syempre pagpipili tayo ng representante, kinakailangan, ay yung talagang para sa tao, para sa constituents. Kaya nga tayo boboto ng isang congressman para siya po ang magrepresenta sa atin doon. At ang kahilingan natin ay idadaan natin sa kanya at siya naman ang haharap doon sa House of Representatives para ipaabot doon sa Kongreso yung hinanaing ng mga constituents. Pero ngayon, hindi ganun ang labanan. Ang labanan ngayon mga kababayan, gantihan. Ini-endorso ni Sara Duterte yung mga congressman, kahit hindi niya kilala, kahit hindi alam niya ang plataforma, basta kalaban nung nag-impeach sa kanya, yun na yun. So, ano to mga kababayan? For personal interest pa rin. Wala na talaga to si VP Sara Duterte. Lahat po ng ginagawa niya ay para self-interest. Hindi na nga ata ito nagtatrabaho mga kababayan eh. At ang ginagawa niya ngayon, nag-iikot po siya sa Metro Manila. Inuna po niya dyan sa Maynila. At eto, nandyan po siya, nagsalita rin po siya sa mga kalaban, nagsalita po siya sa mga nag-impeach sa kanya na mga Quezon City representatives. Ito mga kababayan, ayon po sa Bilyonaryo News Channel. Ito pong si political analyst Atty. Jesus Falsis ay concerned na po. Sino ba naman ang hindi maging concerned? Kasi ang ini-endorso niya yung mga kandidato na wala pa namang kumbaga wala pa na patunayan, wala nga pinapakita nga plataforma, basta ito ang ini-endorso niya, halimbawa sa Quezon City, etong si Representative Bong Suntay ng 4th District. Ito kasi yung ginagawa ni Sara Duterte, yung kanyang effort to unseat incumbent Quezon City representatives. Kasi itong mga incumbent, sila po yung bumoto para siya ay ma-impeach. So, yung 6 na lawmakers dyan po sa Quezon City na pumirma po dito sa impeachment ni Sara Duterte, ang ini-endorso niya, yung mga kalaban ng mga ito. So, talagang ang labanan ni Sara Duterte ngayon maghiganti. Siraan ng gobyerno, siraan si Presidente Marcos, yung mga programa ng presidente, halimbawa na lang itong 20 pesos na bigas, dyan po sa Visayas, talagang binabanatan. Actually, ang dami ng trolls eh. Nakita nyo na ba yung mga video mga kababayan na inilabas sa mga trolls na pwede ka naman maglagay na isusulat mo lang 20 pesos na bigas, itutusok mo doon sa bigas na pagkaitim-itim. Pero, inano na po yan ng Malacanang di ba? Sabi, ang 20 pesos na bigas na binibenta, ang halaga niyan ay 33 pesos. Hindi po yan yung yung parang
Sabi nga nila parang kaning baboy yung panghayop ba? Hindi po ganun mga kababayan. Huwag po kayo maniniwala sa fake news. Anyway, wag muna natin pag-usapan yan. Pag-usapan natin yan mamaya kasi itong si Harry Roque may banat din dyan sa 20 pesos na bigas at sinasabi niya ito ay paraan para sa vote buying. Nakinontra naman ng ilang mga senador. Alam niya naman si Harry Roque, wala na to wala na rin sa ayos to, puro na lang din to paninira. Wala nang sinabi, wala nang sinalita. Lahat ng sinasabi niya, puro paninira sa gobyerno. Kaya nga ngayon ayun, nagtatago, nangihingi ng tulong sa Banyaga. Akala ko ba galit ka sa Banyaga? Bakit ngayon? Nagtatago ka sa ilalim ng brief ng mga Banyaga. So ito mga kababayan, ito bang si Sara Duterte, pinapasweldo po natin. Siya po ang Vice President. Ang mandato po ng Vice President ay suportahan ang mga programa ng gobyerno. Pero ang ginagawa po ni Sara Duterte, kinakalaban niya po ang mga programa ng gobyerno. Sinisiraan ang programa ng gobyerno. Sinisiraan ang presidente. Sinisiraan ang House of Representatives. Lahat po na bumoto sa kanya para siya ay ma-impeach, ito, binabanatan niya at ang inendorso niya yung mga kalaban. Napakasimple lang naman po ng kahilingan ng taong bayan Madam Vice President. Ipaliwanag mo lang po. Saan mo po dinala yung confidential funds na ipinamigay ninyo doon sa mga tao na hindi naman po totoong tao, na hindi po nakarehistro. Wala pong birth certificate, walang death certificate, so walang katunayan na sila po ay nag-i-exist. Napakasimple lang ng kahilingan ng taong bayan, yun lang po. Pero bakit hindi ninyo masagot? Kaya po yung dahilan kaya kayo ini-impeach. Betrayal of public trust. Tapos, ang dami nga kaso ng pagwawaldas ng pera ng taong bayan. So, ayun lang naman, Madam Vice President. Kaso, ayaw niya magpaliwanag ibig sabihin, meron siyang tinatago. At ngayon, ito, binabanatan niya lahat po ng congressman. Ikutin niya yung buong Diba, ilan ba yung bumoto sa kanya? 300 plus? So, iisa-isahin niya yon hanggang matapos ang bago mag-eleksyon. Para ang endorso ay yung mga yung mga kalaban ng mga nag-impeach sa kanya. So yun po ang puso ng ating Vice Presidente. Sobrang galit, sobrang puot, at paghihiganti po ang ginagawa niya ngayon. Imbis na magtrabaho, suportahan ng gobyerno kasi sayang naman yung pinapasweldo ng taong bayan Diba? Pinapasweldo ka ng taong bayan, baka pwede naman magtrabaho ka. Ibang-iba talaga to kay dating Vice President Leni Robredo. Kasi si VP Leni Robredo, kahit teryado ng tatay niya ni Duterte, ni Digong Duterte, tuloy-tuloy pa rin nagtatrabaho si Madam Leni Robredo. So, ibang-iba po talaga. Napakalayo. Ewan ko bakit yung binotong Vice President. So, yan mga kababayan. Kaya, yung mga botante po, mag-isip po kayo. Sabi ko nga po sa inyo, ang iboto po ninyo mga kandidato ay yung sumusuporta po sa gobyerno. At the same time, sinusuportahan ng gobyerno. Huwag po kayong boboto ng kandidato na yung nasa paligid mga kababayan ay sumisira sa gobyerno. Gustong agawin ang kapangyarihan sa gobyerno. Sa Maynila, mga kababayan, nakita naman natin, sama-sama sila, Sara Duterte, Amy Marcos, Isko Moreno. Meron nga ako nakita po si Daryl Yap 3 eyes daw. Inday, Amy, Isko. O yan mga kababayan yung yung Three Stooges. Na mukhang may plano itong mga to para talagang sirain ang kredibilidad ng gobyerno. Kaya mag-isip-isip po kayo dyan sa Maynila. Piliin nyo po si Mayor Hani Lacuna. Piliin nyo po yung tapat na totoo. Huwag po yung yung nasa paligid niya mga DDS na walang inisip kundi ang kanilang sariling kapakanan lamang. Hindi na po interes ng bayan. Tapos ngayon, ito pa si Harry Roque, isa pa to. Ito, sinisiraan niya rin itong 20 pesos na per kilo ng bigas na inumpisa na po diyan sa Visayas region. So, pakinggan natin. Sabi, paninira daw. Pakinggan natin ito si
Si sabi nga ni Claire Castro, fake news peddler, mga kababayan. Pakinggan nga natin itong fake news peddler. Departamento ng Cebu Provincial Government na bigyan ng subsidy, no, yung 20 pesos na bigay. Tinigil po nila ng 1 linggo lang kasi hindi nila kayang bayaran yung subsidy sa dami ng gustong bumili ng 20 pesos na bigas. Ganyan din po Fake news na naman. Itinigil daw. Mangyari dyan. Hindi ko alam kung magkano talaga ang ipugugol nilang halaga, pero ito po talaga ay isang pamamaraan ng vote buying din, ha? Kasi nga, sinasabi nila na iboto nyo ang mga taong administrasyon kasi meron ng 20 pesos na bigas. Pero yung 20 pesos na bigas po yun, hindi yung talaga ang market price. Wala namang sinabing gano'n. May sinabi bang gano'n? Nung paglunsad, nung 20 pesos na bigas, sinabi ba, ito may 20 pesos na, iboto nyo ang administrasyon, ang kandidato ng administrasyon. Meron bang ganong sinabi ang presidente? Meron ba nagsasabi ng gano'n sa mga nagbebenta ng 20 pesos na bigas? Sinasabi, ito, iboto nyo yung administration candidates, itong alyansa. Wala namang gano'n eh. So, talagang fake news peddler itong si Roque. Guys, na yan ang inaasahan natin. Nung siya nangako na 20 pesos ng bigas, ang mangyayari ay yung market price mismo ay bababa sa 20 pesos. Pero ang nangyari po, sinubsidize ng gobyerno yan. Kaya nga po sa tingin ko, that is a form of vote buying. Dahil ang ginagawa ng gobyerno, ayan, nangako kami ng 20 pesos na bigas, 15 o 16 days bago mag-eleksyon, makakabili na kayo ng 20 pesos na bigas, kaya lang, kakaunti lang yan at kinakailangan lumipad sa Visayas para lang masabi na nabigyan ng katuparan. Po, nag-eksperimento ng Cebu Provincial Government na bigyan ng subsidy, no? Okay, so ayan mga kababayan yung paninira na naman ni Harry Roque. Walang katapusang paninira. Lahat na lang lumalabas sa bibig nito, puro paninira sa gobyerno. Wala nang tamang ginawa ang gobyerno, puro na lang mali. Siya lang ang tama. Siguro, totoo naman, may tama na to eh. Mga kababayan. Tingnan nyo yung itsura. Stress na. Bakit kakatago? Hindi nga makaharap dito eh. Bago ka magdadakdak dyan, Mr. Roque, baka pwede naman pong harapin nyo muna ang mga akusasyon sa inyo dito sa Pilipinas. Ang problema, nagtatago kayo dyan sa banyagang bansa. Akala ko ba, galit kayo sa banyaga, tapos ngayon dyan kayo humihingi ng tulong. Mr. Roque, yun lang. Harapin nyo, balik muna kayo sa Pilipinas, magpaliwanag muna kayo bago namin kayo paniwalaan. Para kaning si Sara Duterte na galit sa gobyerno eh. Puro galit po ang pinagsasabi ninyo. Hindi na kayo nakakatulong sa bayan, dagdag pa kayo sa problema. Ito mga kababayan, ito naman ay sinagot ni Senator Abby Binay. Ito Harry Roque, makinig ka. Sinupalpal ka ni Makati Mayor Abby Binay na tumatakbong bilang senator dyan po sa alyansa. Siguro yung sinabi lang mo ni Mea na suspicious yung timing. Sasabihin mo ba sa mga tao, after the election na lang doon ko lang ibibigay yung murang bigas kasi sasabihin na namumulitika ako. Hindi naman kung ganun ang trabaho ng gobyerno eh. Kung ibibigay mo na ngayon, ibigay mo na. Hindi mo pwede sabihin na, mag-aantay ako ng magandang timing. I don't agree when we say it's too late because the president has only been, this is a mid-year. It's only been 3 years. So kumbaga sa accomplishment ngayon na meron na siyang nagawa in the first 3 years of his administration. You also have to remember na ang daming problema that are beyond the control of the president when it comes to inflation, when it comes to cost of electricity, when it comes to the cost of gas and diesel, which are really beyond his control. And that is the reason why government has to step in with the subsidy. Kaya kailangan talaga ng tulong. Tumutulong na yung gobyerno, pinipintasan pa rin. Saan ba tayo lulugar? Ang hirap ng posisyon na to. Kung sasabihin po na pampolitika, di dapat po binigay ang bigas na mura sa Mindanao. Kung yun naman pala talaga ang intent namin I don't think the president or the administration chooses it in such a way na kung saan mahina or saan malakas. I feel that the judgment call was based on sino ba yung talagang nangangailangan. Okay. Ayan, Harry Roque, napakinggan mo. Hindi ka kasi gobyerno. Hindi ka parte ng gobyerno kaya wala kang alam. Ikaw ay kasamahan ng mga trolls na puro paninira sa gobyerno. Troll na rin ata to si Harry Roque, mga kababayan, parte na ng troll eh.
So ayan, sinupalpal ka ni Abby Binay. Ang gobyerno hindi ganun. Alam nga, mahintay mo pa matapos yung eleksyon bago mo umpisahan yung pagtulong sa ating mga kapwa Pilipino. Hindi po ganun yun. At kung sinasabi nilang vote buying, tama. Hindi dapat Mindanao na kasi saan ba mahina ang mga Marcos sa Mindanao? Hindi dapat doon na inuna. O sa Visayas, malakas naman sila. Bakit doon inuna? So, eto nga style ni Harry Roque at ni Sara Duterte, pareha silang mga ugok. Pansariling lang yan, opinion, dahil nga sila po ay kontra gobyerno. Wala po talaga tayong maririnig na na mabuti ang gobyerno diyan sa mga yan. So expect na po natin na hanggang mag-eleksyon, hanggang matapos ang eleksyon, mga kababayan, tuloy-tuloy habang nakaupo ang presidente, wala pong tigil yan. Tuloy-tuloy po ang banat niyan sa presidente kasi nga gusto nila sila ang maupo doon sa pwesto ng presidente. Mukhang malabo pa sa sabaw ng pusit yan. Bakit kanyo? May impeach Sigurado po yan. Mga kababayan, ginagantihan mo yung mga nakaupo sigurado ba na susuportahan yung sinasabi ni Sara Duterte na iboto yung ibang kandidato? Hindi naman tanga yung mga tao na basta-basta lang susunod. Siyempre, ang iboboto nila, yung alam nilang may naitulong at yung may itutulong pa sa kanila. Hindi yung mga bago na wala pa napapatunayan, dahil lang inendorso ni Sara Duterte, iboboto nyo na. Mga bopols lang ang gagawa nun. Mga kababayan, pumili kayo ng mga kandidato na alam nyo na meron ng ginawa, at may ginagawa, at may gagawin pa para sa inyo. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To, sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.